Sulat ni Pablo kay Tito. Si Tito ay isang Greek na tagasunod ni Jesus na sa loob ng maraming taon ay naging tapat na katrabaho at kasama ni Pablo sa mga paglalakbay. Tinulungan niya si Pablo sa mahihirap na sitwasyon na kanilang pinagdaanan. At makikita natin sa sulat na ito na inutusan siya ni Pablo na pumunta sa Crete, isang malaking isla sa baybayin ng Greece, para ibalik ang kaayusan sa ilang samahan ng mga Kristiyano doon. Kilalang kilala ang kultura ng mga taga-Crete sa mundo noong unang panahon. Ang isang salitang Greek tungkol sa mga sinungaling ay kretizo o taga-Crete. Kilala ang mga taong ito sa panloloko at kasakiman. Marami sa mga lalaki sa isla ay dating mga bayarang sundalo na nagsisilbi sa pinakamataas na magbabayad sa kanila. Kilala ang mga bayan sa isla na delikado, puno ng karahasan, kahalayan o imoralidad. Kahit ganon, maraming magagandang pier ang Crete at malaki ang pakinabang dito ng mga lungsod sa paligid ng sinaunang dagat Mediteraneo. Kaya para kay Pablo, tamang-tama ang lugar ng Crete para magsimula ng malawak na samahan ng mga Kristiyano. Hindi natin alam ang mga detalye pero parang naimpluwensyahan ang mga Kristiyano dito ng masasamang pinuno sa Crete. Sinasabi nilang mga Kristiyano sila pero sinisira nila ang mga samahan ng mga Kristiyano. Kaya pinadala ni Pablo si Tito para ayusin ang mga gusot at mababasa sa sulat na ito ang kanyang mga utos. Isang diretso lang ang disenyo ng sulat na ito. Pagkatapos ng maikling panimula, pinaliwanag ni Pablo ang mga utos niya kay Tito tungkol sa kanyang tungkulin sa samahan ng mga Kristiyano. Pagkatapos ay nagbigay siya ng payo tungkol sa bagong uri ng pamilya at klase ng mga tao na nililikha ng ebanghelyo sa mga komunidad sa Crete. Tinapos ni Pablo ang sulat sa mga huling pagbati. Sinimula ni Pablo ang lahat sa pagpapaalala kay Tito na ang kanyang mensahe bilang apostol ay tungkol sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang buhay ng bagong nilikha na pwedeng maranasan ngayon dahil kay Jesus ang Mesiyas. Ang pag-asang ito ay ayon sa pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngayon sa simpleng pahayag na ito, magsisimula ang mahalagang paksa na mababasa sa buong sulat. Isa sa mga problema ng mga iglesia sa Crete ay ang paghahalo ng kanilang pagkakilala kay Jesus bilang Diyos ng mga Kristiyano at ang pagkakilala nila sa mga Diyos ng mga Greek na kinalakihan nila, gaya ni Zeus, ang pinuno ng mga Diyos. Sinasabi ng mga taga-Crete na ipinanganak mismo si Zeus sa kanilang isla at gustong-gusto nilang ikwento ang mga alamat tungkol sa hindi magandang katangian ni Zeus, paano niya inaakit ang mga kababaihan at magsisinungaling para makalusot. Gusto ni Pablo na maging malinaw, ang Diyos na pinapakita ni Jesus ay ibang-iba kay Zeus. Ang pangunahing katangian niya ay katapatan at katotohanan. Ibig sabihin, ang pamumuhay ng Kristiyano ay dapat ayon din sa katotohanan. Kaya kakaiba talaga yon para sa mga taga-Crete. Binigyan ni Pablo si Tito ng dalawang tungkulin. Ang una ay magtalaga siya ng mga bagong pinuno sa bawat komunidad ng mga Kristiyano, isang grupo ng tinatawag niyang mga elders, mga lalaki o ama na nasa tamang edad na, at ang paraan ng pamumuhay ay talagang naiiba sa kultura ng mga taga-Crete. Dapat kilala sila na may integridad, tapat kay Jesus, may pagpipigil sa sarili at mabuti ang kalooban sa loob ng kanilang pamilya at sa buong komunidad. Ituturo ng mga bagong pinuno na ito ang magandang balita tungkol kay Jesus at papalitan ang mga masamang pinuno na kailangang harapin. Ito ang pangalawang tungkulin ni Tito. Tinukoy ni Pablo ang mga guro bilang pabor sa pagtutuli. Ibig sabihin sila ay mga Hudyong taga-Crete na nagsasabing tagasunod sila ni Jesus. Pero katulad ng mga problema sa Galacia, pinipilit ng mga taong ito na magpatuli ang mga hindi Hudyong Kristiyano at sundin nila ang mga kautusan ng Torah kung talagang gusto nilang maging tagasunod ng Hudyong Mesiyas. Para kay Pablo,
Nahuhumaling ang mga ito sa mga alamat ng Hudyo at mga kautusan na ginawa ng tao, at higit sa lahat, namumuno sila sa iglesia para lang kumita ng pera. Kaya itong si Pablo, sa isang napakahusay na banat ay binanggit ang pahayag ng isang sinaunang makata sa Crete na si Epimenides, diretso at tapat niyang sinabi ang katangian ng kanyang mga kababayan. Sinabi niya, ang mga taga-Crete ay talagang sinungaling, mababangis na hayop at matatakaw na tamad. Ginugulo nila ang pagkakaiba ng totoo sa kasinungalingan sa pagitan ng mabuti at masama, at puro pera lang ang nasa isip nila. Habang sinasabi ng mga pinuno na ito na kilala daw nila ang Diyos, itinatanggi naman siya ng kanilang likas na pamumuhay bilang taga-Crete. Kailangan silang pagsabihan. At ito ang sinagot ni Pablo sa kasunod na bahagi. Dahil sa mga masasamang pinuno na ito, maraming mga Kristiyano sa mga iglesia ang nawasak ang mga tahanan at personal na buhay. 3 beses na diniinan ni Pablo ang resulta ng lahat ng ito. Nasisira ang mensahe tungkol kay Jesus. Nagkakaroon ng dahilan ang mga kapitbahay nilang hindi Kristiyano para pagbintangan sila ng masasama. At ang lahat ng ito ay nagpapasama sa aral tungkol sa Diyos na tagapagligtas at nadidismaya ang mga tao. Kaya inilarawan ni Pablo ang mabuting sambahayan ng taga-Crete na si Jesus ang sentro. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat puno ng integridad at pagpipigil sa sarili para pwedeng gayahin ng mga kabataan ang kanilang magandang karakter. Ang mga dalaga ay hindi dapat kung kani-kanino sumasama at umiiwas sa pag-aasawa, kahit pa yon ang uso sa Crete noon. Dapat naghahanap sila ng tapat na asawa na kasama nilang magtataguyod ng maaayos na pamilya. Ganon din ang mga kabataang lalaki. Dapat silang makilala na masisipag at maayos na mamamayan. Ang mga Kristiyanong alipin sa Crete ay may kakaibang katayuan. Dahil sa Ebanghelyo, itinuturing silang mga kapantay sa mga komunidad ng mga Kristiyano na itinayo ni Pablo. Kaya lang, pwedeng gamitin ang pagiging magkapantay para insultuhin ang mga amo nila at mapabilang sa mga alipin na nagre-rebelde. Kung ganun, mas lalong masisira ang mensahe ng mga Kristiyano. Makikita natin na sensitibo ang paghahambing na ito ni Pablo. Naniniwala siya na kailangang patunayan ng Ebanghelyo ni Jesus ang kapangyarihan nito na magligtas sa mata ng mga tao at kung mababago talaga nito ang kultura ng Crete. Hindi ito mangyayari kung magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan o kung lalayo ang mga Kristiyano sa kanilang pamayanan. Magiging kaakit-akit ang Kristiyanong mensahe sa mga taga-Crete kapag makikisama ang mga Kristiyano sa pampublikong pamumuhay at kung makikita na magkapareho ang kanilang buhay at tahanan. Dahil kung masusing titignan, malalaman ng kanilang mga kapitbahay na talagang iba ang sistema ng pamumuhay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya sa naiibang Diyos. At ito ang pagkakaiba na maayos na tinalakay ni Pablo sa dulo ng Kabanata 2. Para sa kanya, ang prinsipyong nag-uudyok sa Kristiyanong pamumuhay ay ang kabutihan ng Diyos na makikita sa katauhan ni Jesus at muling ihahayag sa kanyang pagbabalik. Pinakita ang kabutihang ito nang isuko ni Jesus ang kanyang karangalan at maranasan ang nakakahiyang kamatayan para tubusin at iligtas ang kanyang mga kaaway. At ito rin ang parehong kabutihan na tumatawag sa mga tagasunod ni Jesus para tumanggi sa masasamang paraan ng pamumuhay na hindi naaayon sa saganang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ay lumipat si Pablo mula sa Kristiyanong sambahayan papunta sa pamumuhay ng mga Kristiyano bilang bagong mga tao sa gitna ng pamayanan ng Crete. Sa lahat ng tao, dapat makilala ang mga Kristiyano bilang mga mabubuting mamamayan. Mapayapa, mapagbigay, masunurin sa mga awtoridad, at makilala na nagsisikap para sa kabutihan ng lahat. At talagang iba ito kumpara sa nakasanayan ng mga taga-Crete. Paano ipagpapatuloy ng mga Kristiyano ang ganitong pamumuhay na salungat sa kultura ng iba?
Naniniwala si Pablo na ang kapangyarihang ito ay mula sa pag-ibig ng isang Diyos na may tatlong persona. Ito ang bumabago sa buhay ng mga tao at inihahayag sa Ebanghelyo. Tinalakay niya ito gamit ang isang napakagandang tula. Sinabi niya na ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kabila ng ating kalagayan. Sa tulong ng banal na Espiritu, hinugasan, muling isinilang at binago ng Diyos ang mga tao, at sa tulong ni Jesus, nagbigay ang Diyos ng paraan para ituring na matuwid ang mga tao sa harapan niya. At lahat ng ito ay nagbubukas ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, isang bagong hinaharap sa bagong nilikha. Ang buhay na kwentong ito ay sobrang makapangyarihan. Lumilikha ito ng mga bagong uri ng tao. Sigurado si Pablo na ang matibay na katapatan sa mga aral ni Jesus sa tulong ng Espiritu ang maghahayag sa kabutihan ng Diyos sa buong isla ng Crete at sa buong mundo. Tinapos ni Pablo ang sulat sa pangakong magpapadala siya ng tutulong para kay Tito, sino man kina Artemas o Tikiko. Tapos, binati niya ang mga kaibigan nila. Dito nagtatapos ang sulat. Ipinapakita sa atin ng sulat kay Tito ang diskarte ni Pablo sa pagmimisyon, ang pagiging instrumento ng mga iglesia sa pagbabago sa loob ng kanilang mga pamayanan. Hindi ito mangyayari sa pagkakaroon ng labanan ng kultura o sa paghahalo-halo ng pamumuhay sa mga taga-Crete. Pero tinawag niya ang mga Kristiyanong ito na mahusay na makisama sa kultura ng Crete. Kailangan nilang tanggihan ang masama, pero yakapin din ang mabuti doon. Kung matututo silang mamuhay ng payapa at maging tapat kay Jesus para sa ikakabuti ng lahat, maipapakita ng mga Kristiyano sa kanyang mga salita ang kagandahan ng mensahe tungkol sa ating Diyos na nagliligtas. At yan ang tungkol sa sulat kay Tito.